ang aligasyon ay hindi sapat para makapakulong ng tao. Kailangan rin ng ibang ebidensya, yun nga, it could be direct evidence, testimonial evidence, documentary evidence, at ito ngayon ang problema. Dahil may mga batas tayo na nagbabawal kahit sa ombudsman na makakalap ng ebidensya kung walang permiso ng nasasangkot o na iniimbestigahan o walang court order. Anong mga batas na ito? Data Privacy Act, Bank Secrecy Law, Foreign Currency Deposit Act. Ito po'y magpapahirap sa mga investigador para makakuha ng ebidensya. So yung laban na ito ay tatagal pa. At kung titignan natin yung nangyari sa mga nakaraan, yung kay Janet Napoles na kaso, marami siyang dinawit na mga politiko, pero sino lang yung nakakulong? Si Janet Napoles po ay na-convict, no, sa ilang mga sala, but yung mga nadawit niyang pangalan o nandun sa listahan ng pork barrel ay wala po sa kulungan. Doon nga sa balitang itong pagbabago nga ng liderato at komposisyon dyan sa Senado. Ito'y nangyari habang nagkakaroon ng investigasyon sa Blue Ribbon Committee ng Senado. Nung mga araw na yon, may umugong na balita, no, sa social media na baka palitan si Speaker Romualdez ni Congressman Albi Benitez. But to the surprise ng lahat, instead na nangyari yung pagpapalit, no, kay Speaker Romualdez, yung napalitan ay si Senate President Chis Escudero. At yun nga, bago na po ang liderato ng Senado, meron ng bagong presidente, si Senator Tito Soto. At yung naapektuhan, yung chairman mismo ng Blue Ribbon Committee na siyang naglabas, no, ng mga malalaking pangalan na may mga aligasyon na kasama sa korupsyon. So si Senator Marcoleta ay napalitan rin. At yung nagpalit sa kanya ay si Senator Ping Lacson. Opo. Sa tingin niyo rin ho ba, attorney, may kinalaman po ito nga pagbabago ngayon mula sa Senate President, yung mga liderato nga ng Senado, sa mga issue o sa mga aligasyon nga na tumatanggap ng kickback mula sa mga contractors, yung ilang leader nga dyan sa Senado. Nababanggit na yung ilan sa mga nababanggit, si Senate President dating Senate President Chis Escudero, Senator Joel Villanueva at Senator Jinggoy Estrada. Kung basahin natin yung mga balita, yun ang isang sa dahilan kung bakit raw may change of leadership. But kung pakinggan natin yung interview kay Senator Amy Marcos, ay hindi raw naimbitahan ang Duterte Bloc, no, sa mayorya. So may desisyon yung bagong mayorya na hindi na i-alok na maging miyembro ng mayorya ang mga Duterte allied senators. Yan po yung nakita nating balita sa interview ni Senator Amy Marcos. Opo. Sa tingin po ninyo, tama naman itong ginawang pagpalit ni Senator Soto kay Senator Chis at sa iba pang mga miyembro nga ng Senado? Kanya-kanyang rason ang mga senador natin. Personal nila na desisyon yon. Nabigla yung grupo ng Duterte na yung Villar na magkakapatid ay iniwan sila, no? So ito'y nagpapatunay na yung alyansa sa loob ng Senado at pwede rin nangyayari sa House of Representatives ay magpapalit-palit, lalo na kung yung mga kanilang personal na interest ay naapektuhan sa sitwasyong pampolitika. Opo. At marami din sa ating mga kababayan, komento, opinion po nila. Lalo ngayon ay naging Senate President na si Senator Tito Soto III.
na kilala ng marami na talagang gustong simulan yung impeachment trial nga ni Vice President Sara Duterte. Sa tingin po ninyo, Attorney, sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Tito Soto, ay uungkatin po itong isyung ito? Alam naman natin yung naging posisyon ni Senator Soto tungkol sa impeachment ni VP Sara na gusto niyang matuloy ito. Pero lumabas rin sa balita na antayin nila yung desisyon ng Korte Suprema. But alam naman natin na yung desisyon ng Korte Suprema ay nagsasabi na yung rason kung bakit ito'y pinadismiss, hindi naman sa permanenteng rason na hindi na pwede ma-file yung complaint for impeachment. Parang pinapaantay lang ng 1 taon. Pwede itong ma-refile, no? So, ito yung rason kung walang naging daya sa eleksyon, ito yung original na rason ni Tatay Digong na suporta sa Duterte 10. Kasi labas sa Duterte 10, wala siyang tiwala sa pagkakaalyansa. Ito'y konektado lahat sa payo ni Tatay Digong na sana kung nandyan yung Duterte 10 na solido, wala tayong ganitong problema. Opo, nabanggit po ninyo kanina na itong pagbabagong sa komposisyon ng Senado ngayon ay sa kalagitnaan nga ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. At syempre, during the hearing, Senate Blue Ribbon Committee hearing po sa ilalim pa noon ni Senator Marcoleta ay binulgar. Umamin po itong spouses Diskaya tungkol nga po doon sa mga ilang congressman at ilang DPWH official na tumatanggap ng kickback mula po sa kanila. Sa tingin po ninyo, may makukulong na ba sa pag-amin ng mga Diskaya? Malayo pa yan. Mahaba pang proseso kasi itong hearing natin sa Senado, hindi naman to for prosecution. Ito po'y in aid of legislation. So, anumang ebidensya na makalap sa investigasyon sa Senado at sa Kamara, magre-rekomenda sila sa Office of the Ombudsman to file the necessary cases o magkaroon muna ng internal investigation. So, malayo pa ito. At yung pagkakasala ng tao ay hindi po automatic, individual rin yung kani-kanilang depensa. Now, ang aligasyon ay hindi sapat para makapakulong ng tao. Kailangan rin ng ibang ebidensya, yun nga, it could be direct evidence, testimonial evidence, documentary evidence, at ito ngayon ang problema. Dahil may mga batas tayo na nagbabawal kahit sa ombudsman na makakalap ng ebidensya kung walang permiso ng nasasangkot o na iniimbestigahan o walang court order. Anong mga batas na ito? Data Privacy Act, Bank Secrecy Law, Foreign Currency Deposit Act. Ito po'y magpapahirap sa mga investigador para makakuha ng ebidensya. So yung laban na ito ay tatagal pa. At kung titignan natin yung nangyari sa mga nakaraan, yung kay Janet Napoles na kaso, marami siyang dinawit na mga politiko, pero sino lang yung nakakulong? Si Janet Napoles po ay na-convict, no, sa ilang mga sala, but yung mga nadawit niyang pangalan o nandun sa listahan ng pork barrel ay wala po sa kulungan. Opo. Ano yung possible na mga kaso, attorney, yung pwedeng i-file batay po doon sa sworn statement nga ng spouses Diskaya? Well, ang mga amounts involved ay more than 50 million. So yung plunder kasama dyan pag na-prove na may conspiracy. And kung titignan natin, may conspiracy kasi may agreement sa DPWH, no? Yung allegation sa DPWH,
yung aligasyon sa kontraktor, kasama rin yung mga mambabatas. Pwede rin dyan maisama yung COA kung mapapatunayan na binigyan ng COA ng clearance, no? Yung mga proyekto. So, nakabase na yan dapat sa ebidensya na pag-aaralan ng Office of the Ombudsman. So, ito, no? Yung mga pangalan ng mga politiko na ibinunyag, galing pa lang yan sa isang grupo ng kontraktor sa mag-asawang Diskaya. Imagine ninyo kung ilan yung natitirang mga contractors na involved, no, sa aligasyon ng flood control, no, ghost projects, or let's say yung hindi sumunod rin sa specification ng bidding. Pag nagsalita yung mga yan, baka ang daming politiko ang madadamay. Kaya napakainit po ng sitwasyon tungkol sa proyektong infrastruktura ng DPWH.